Una, kailangan po munang magising espiritual ang isang tao. Kadalasan po sa tao, lalo na pag mabait, matulungin, akala po nila hindi na nila kailangan ang Panginoon sa kanilang buhay, na sapat na ang kanilang kabutihan para sila'y pumunta sa langit. Akala po ng tao na sapat na ang mga bagay na yon para matawag na siya ay makadiyos o isang Kristiyano. Pero sabi nga po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sa pananampalataya, naliligtas ang tao. Sa pananampalataya siya, nagkakaroon ng pag-asang makarating sa langit. Paano po ito nangyayari? Kailangan po munang magising ang isang tao sa kanyang kalalagayang espiritual. Na malaman niya na kailangan pala niyang magsisi sa harap ng Diyos. Sapagkat siya malayo sa Diyos sa kanyang kasalanan na ginagawa. Hanggat hindi pa Kristiyano ang isang tao, patuloy siyang gumagawa ng kasalanan kahit gaano po yan kabait. Kaya kinakailangan po na ilapit niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Nagaganap po ang paggising espiritual, awakening, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, at sariling pag-iisip sa iyong kalagayan. May mga sandali sa buhay ng tao na mismong siya ang nakakaisip na malalaman niya sa kanyang puso na siya pala'y malayo sa Diyos kahit gaano siya kabait. Dahil patuloy siyang gumagawa ng kasalanan, siya ay alipin ng kasalanan. Kaya pag dumating sa punto ang conviction na ito pang tinatawag na conviction, kung saan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagkakaroon ka ng awareness sa iyong spiritual condition. Malalaman mo kung gaano ka kalayo sa Diyos, ipaparamdam niya sa iyong puso. Hatulan ang iyong puso. Pagkatapos pong maganap ang conviction, andun na. Magsisimula ka ng makakaramdam ng contrition. Ano po yung contrition? Ito po ay gawain din ng Espiritu Santo kung saan tinatawag kang magsisi. So ang contrition po na yon sa Tagalog ay ang banal na lungkot. Malulungkot ka, mahihiya ka sa Panginoon dahil ikaw ay nagkakasala. Yun ang dahilan kung bakit ang tao'y lumuluhod sa altar ng pagsisisi at siya nagsisisi sa Diyos. At kung ang tao ay magpapakumbaba, doon nagaganap ang kaligtasan. Magpapakumbaba ang tao, magsisisi ngayon, at tatanggapin ang Panginoon. Ngayon, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ang pagsisisi. May mga tao po kasi na araw-araw nagsisisi. Kinabukasan gagawa ulit ng kasalanan. Hindi po ganyan ang pagsisisi. Ang pagsisisi po o repentance ay isang minsanang desisyon. An ultimate decision to leave the life of sin. Na umalis ka sa paggawa ng kasalanan, isang desisyon po yan. Doon mismo sa iyong pagluhod, sa pananalangin ng confession of your sins, magdidesisyon ka ngayon sa harap ng Diyos na tatalikuran mo na ang lahat ng mga ginagawa mong kasalanan at tatanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith, we are saved. Mananampalataya tayo na tayo pinatawad ng Diyos dahil binayaran niya ang ating mga kasalanan noon pa, 2,000 years ago, sa krus ng Kalbaryo. Doon po naliligtas ang tao. Hindi po tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Hanggat hindi pa Kristiyano ang isang tao, basahan lang sa harap ng Diyos ang mabubuting gawa. Yan po ang sinasabi ng Biblia.
walang kabuluhan yon sa harap ng Diyos. Dahil hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa iyong buhay. Ngayon, ano po ang resulta ngayon ng pagpapatawad ng Diyos? Paano mo makikita na isang tunay na ligtas ang isang tao? Magkakaroon ngayon ng inward change. Doon mismo sa kanyang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon sa kanyang buhay, binabago ng Diyos ang kanyang puso. Bibigyan niya ang isang tao, ang taong iyon na nagsisi ng bagong puso, masunurin, mapagmahal, mapagpakumbabang puso. Bakit po kailangang palitan ng Diyos ang puso ng tao? Sapagkat ang dati niyang puso ay rebellious, gumagawa ng kasalanan. Kaya papalitan ng Diyos ang puso ng tao upang siya ay makasunod sa Diyos. Para magkaroon ka ng kapangyarihan na huwag nang magkasala. Yun po ang resulta ng kaligtasan. Hindi po natin itinuturo na naliligtas ang tao dahil sa gawa. Kundi, yun ang nagiging resulta ng kanyang kaligtasan. Doon mo ngayon makikita na dahil sa pagbabago ng puso ng isang taong nagsisi, makikita mo ngayon ang banal na buhay. Behold, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Kaya ngayon yung tao na dating makasalanan, makikita mo ang napakalaking transformation sa kanyang buhay.